buwan ng Mayo, sunod-sunod ang pagdiriwang ng mga fiesta sa iba't ibang panig ng bansa at kilala tayong mga Pilipino na talaga namang all out pagdating sa handaan. Wala naman daw masama dito basta hindi sobra-sobra at hindi nakakalimutan ang tunay na diwa ng kapistahan. Si JP Soriano on assignment. Dekorasyong gawa sa palay, prutas at gulay. Keeping na gawa sa kanin at arangya o chandelier na tila patak ng ulan ang mga butil. Ganito kakulay ang Pahiyas Festival sa Quezon. Tanda raw ito ng kanilang pasasalamat kay San Isidro Labrador para sa ani nila sa buong taon. Si Ate Ellen, agaw pansin ang engranding palamuti sa kanyang tahanan. Ayaw niyang sabihin kung magkano ang kanyang ginastos pero katumbas daw ito ng higit pa sa kalahating taon na ani. Gusto ko lang yung nasa idea ko, gusto makita ng ibang tao. At saka enjoy din naman ako pag yung aking mga art natutuwa sila. Tila nakaugalian na nga ng mga Pilipino ang magdiwa. Di bali na daw na mangutang. Matuloy lamang ang kasiyahan. Kaya't minsan ng piyesta, tinuturing na kalabisan. Sa lukbanin kasi ay hindi na iniisip kung magkano ang gastos. Ang importante ay ipakita nila sa mga kababayan, sa mga turista na ang kanilang pasasalamat. Ang kaugaliang ito minanaraw natin sa mga Kastila. Kung hindi pasasalamat, dalangin o hiling sa mga santo ang dahilan ng pagsasagawa ng pista noon. Nag-ugat ito sa mga prayle na unang nagpauso ng masayang pagtitipon. At sa kagustuhang palawakin ng Kristyanismo noon, minarapat ng mga prayleng singitan ng kasiyahan ang mga aktibidad ng simbahan para makaengganyo at balik-balikan. Sa paglipas ng panahon, ilang piyesta na ang nagsulputan at ngayon nga may samot-saring dahilan na para magdiwang ng kapistahan. Higit na sa 500 piyesta ang ating ipinagdiriwang ngayon. Ang ilan, matagal na at kasing tanda ng lugar kung saan ito ipinagdiriwang tulad ng Sinulog sa Cebu at Ati-Atihan sa Aklan. May halos bago lang tulad ng Aliwan na 2003 lamang nang simulan. At may mga kakaiba gaya ng Aswang Festival sa Capiz at Taong Putik Festival sa Nueva Ecija. At kung may hatak na turismo, may kakabit rin na komersyo na dapat raw mabantayan kung ayaw nating malimutan ang tunay na diwa ng kapistahan. Yung mga banderitas ngayon sa mga fiesta, meron ng advertisements, mga sayaw, sponsored, meron kumistang bastardization ng mga traditional dances, gano'n. Yun, ikinalulungkot ko yun. Ang lokal na gobyerno ng Lokban, ginawa ng tradisyon ang patimpalak ng Pahiyas. Matalo't manalo, magpapayas pa rin ako. Ganun. Umaabot sa 3 milyon ang ginastos ng lokal na pamahalaan ng Lokban sa Pahiyas ngayong taon. Sa daming nabibigyan ng hanap buhay, ay palagay kay sulit na sulit yung aming estimate sa pera ng kabanambayan ng munisipyo ay wala din po kami kinukuha. Maliit pa yan kumpara sa ibang mas malalaking piyesta tulad ng Panagbenga sa Baguio na halos 11 milyon ang nagasta. Mga magsasaka at maliliit na negosyo rin naman daw ang nakikinabang sa piyesta. Baon ng mga turista, hindi lang ang ilang produktong maipakikilala kundi karanasang hahatak pa ng ibang bisita. Tulad ng Pahiyas sa Lukban, ang isang piyesta ay maaari mong iangkla sa kultura o ekonomiya na hindi naman raw masama kung pagsasamahin. Magkagayon man para sa mga tulad ni Ate Ellen na doble ang naging balik ng pasalamat nang ang pahiyas niya ang nagwagi. Sa huli, ang kasayahang kanya raw na ibahagi ang maituturing na pinakamalaki niyang ani. JP Soriano, GMA News.